Briefly in relation to what you're asking, ano? Kasi tinitingnan ko yung baril na sinabit sa iyo. Nakita niyo yung baril na sinabit sa inyo? As I have said earlier, Your Honor, I was not the examiner of the... Sino pong examiner nung baril? I-post natin nga, pinicture mo na, di ba? Can you kindly check the baril? Kasi yung baril, hindi ko lang makomprehend, no? Kasi yung baril, kung titignan mo, wala siyang hammer. Hammerless. Hammerless ba talaga siya? O talagang... Bakit siya walang... hindi talaga magkakaroon to ng powder burn. Kung talagang walang hammer yan. According sa binabasa ko, nakadalawang putok si Brian ng baril. Ha? Can you kindly tell us kung itong baril na to is hammerless or talagang walang hammer? Kaya wala siyang powder burn. O yung custodian nito, hindi ko siguro sa forensic to kasi custodian. Sino ang custodian? Ito hindi presented to by the chief of police, si Lintang, Colonel Lintang. Nakita niyo to, itong baril na to. What we're trying to find out is tong baril na to, kung talaga tong pinutok ni Brian, kung wala siyang hammer, paano ito puputok? Ha? Your Honor, may hammer po yung baril. May hammer to. May hammer. So, saan napapunta yung hammer? Ayan o. Colonel Lintang, kitang-kita natin, walang hammer yan, Si Michi, Sergeant Michi, ikaw yung nandun, saka yung Soko. Can you kindly step in, Sergeant Michi Perez? So, may itanong ako, Michi. Serge, so ikaw ang unang nakita mo tong baril na to, di ba? Ano ba siya? Hammerless o talagang wala siyang hammer? May hammer po, sir. May hammer? Yes, sir. So what happened to this? Bakit nakita niyo ba yung hammer? Yun, sir, parang putol. Maliit lang, sir, yung hammer niya. Hindi ko alam, sir, kung putol o... So maliit lang yung May hammer, sir. ano niya, yung kanyang parang hammer niya. Yes, sir. Michi kasi kasi babalikan natin yung issue yun. Sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation nung kanina sinabi mo hindi mo tandaan pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate bypass operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropyo, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Anong pangalan nung napatay? Ronilon... Ano ko lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobo. Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala yung Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation allegedly that was conducted. Kasi Michi, I was able to read your judicial affidavit, no? Alam mo, kaya kami medyo seryoso dito na pinag-aaralan namin yung mga kaso kasi may buhay na nawala. And what we trying to find out kung merong violation yung ating mga PNP personnel, no? When they conducted this bypass operation. And we are collating all the evidences pertaining to this subject para at least, di ba, maging fair tayo sa ating mga mamayan. So ngayon, Michi, according sa affidavit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your Honor, sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir, isang motor at isang kotse, sir. At yun yung green car. Yes, sir.
Anong ang pangalan ng sasakyang yon? Yung green. Toyota Vios, sir. Wala kayong kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Mitzi, ha? So, doon sa green car na sinasabi mo, ang sino nagmamaneho nito? Sa green car, yung sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang. Which andito si Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang, sino nakaupo? Si PMSG, yung team leader, sir. PMSG Makaraig, sir. Si Juan Makaraig. Will you confirm this, Juan Makaraig, Sergeant Makaraig, na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes, sir. Green car, ha? Diyan, Makaraig, ha? Okay. So, sino nasa likod ng green car? Makaraig, ikaw nga na doon sa upuan sa harapan, eh. Sino nasa likod? Kasama ko po ay ang driver po. Ay, sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Patrolman Carpi po. Saka sino pa? Ang barangay official po. Barangay official. Anong pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang barangay official. Anong oras nyo kasama? Nung lumakad kayo, alas 7. According sa affidavit, alas 7, diba? Diba? Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. So, okay, alas 7 na nakalagay dito sa judicial affidavit ninyo, Michi. Michi, will you confirm this na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan ni Karandang, si Carpio nasa likod, at si Dante Magbantay na konsihal nandun, at ang representative ng media andun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a affidavit signed by Konsehal Dante Magpantay na administering officer ito ay si Lieutenant Colonel Romel de Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, Konsehal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya affidavit kung ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay pulis na si Jaen, at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin, at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Pichi, alas 8 siya. Pinasundo ni Kapitan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi ni Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4:30 p.m. pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was administered by Colonel Sobrido? And at the same time executed by Consular Magpantay? Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial affidavit mo? Sir, sorry sir, wala po akong knowledge para mag-comment sir doon sa huling affidavit po ni Konsehal Dante Magpantay, sir. Okay, ang sabi ni Konsehal Magpantay, alas 8 siya ng gabi pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4:30 pa lang magkasama na kayo, or before 4:30 magkasama na kayo. And I will show you something, Mitzi, saka Sergeant Makaraig, ano? Yung sinasakyan, yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, Sergeant Makaraig, no? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or
4:28 pa lamang, ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024 ng 28, 16:28. Stop. Stop. Balik nyo. Stop. Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sa harapan, ang likod, silver. Magkaiba gulong sa harapan. Magkaiba ang gulong sa harapan saka sa likod. Is that the card that you use? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes! At nakita mo kung anong oras dumaan papunta sa 4:28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan si Dante Magpantay. Pero according sa kanya affidavit, alas 8 ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Konsehal Magpantay? Hindi pa po siya kasama nung time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi nyo pa kasama? Judicial affidavit nyo, sinabi nyo, kasama na. Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Vios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Macaraig, habang si Patrolman Carpio Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Councilor Dante Magpantay ay nakaupo sa huliang parte ng sasakyan. Ayan, sinabi nyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now, anong, ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay, in other words. Anyway, you have to be truthful again. Tanong ko kay Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan pa si Sergeant Jefferson Trinidad? Can you kindly sit here? Wala na upuan dito. Dito ka sa, please, si Sergeant Jefferson Trinidad. Yes, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Can you kindly, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. Ito yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Macaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. I am not familiar with that. You are not familiar. Kilala, ang tanong ko, hindi ka pamilyar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa... Hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan? At yung taong may-ari ng sasakyan yan ay nakakulong pa sa police station ninyo. Kaya huwag ka magsisinungaling, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako familiar, Your Honor, sa... Colonel Lintang, babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of this car that is impounded in a municipal police station ng San Juan. Sige, Mr. Malinaw, Major, Colonel Malinaw, can you tell us about this car? Sir, good morning sa ating lahat po. Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence resulting to damage to property. Last
April 14, 2022. And also, sir, it was based on the account of the witnesses and the video presented. Ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. O, kita mo? So, these findings, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Rest assured, sir, itong effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin and criminal cases, sir. PD Malinaw, thank you so much. And RD, Lucas, thank you so much for that confirmation. No? And masakit man, pero we have to clean up yung ating pong structure. Colonel Lintang, alam mo to, police station mo to. I reminded you kanina, not to lie. Di ba? And you are protecting your men. In this kind of situation, when somebody died, you don't have to protect your men. Ha? Ang kailangan, gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo yan, 2 taon na, hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganun-ganun na lamang? Ha, kay Relitang? Your Honor, marami po kasi naka-impound sa... Later, Colonel Lintang. Babalikan kita. Jefferson, Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa upo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit ng di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie, because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo gawa si Corporal Miko De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado? Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car? Hindi po, Your Honor. Hindi ka? Okay. I just wanted to tell you, no, that so dito sa affidavit mo, sinasabi mo that yun na nga, nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So, lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes, at kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga, nire-remind kita dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito, sinasabi, that binaril, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him, Trinidad. You know this guy. You know him very well. Go ahead. Pakilakas lang ng konti. Inaano ko po siya Tapos nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotse mo ng plaka. Una pala Tapos, kita ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan. Yung bigla na lang pong binaril sa Brian. Narinig ko po, sumisigaw po yung kapatid. Bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Anong kasalanan ng kapatid ko? Di ako naman po, sa sobrang di ako naman po tumuloy na po sa aking lakad. Wala po akong nakitang baril ng Brian at wala rin pong tao yun na hindi po, mabait po yung tao yun. Hindi po, sa kapwa. Hindi ako marunong manlaman sa kapwa. Kaya po, yun yung napakabait po ng bata nyo.
Wala pong armas. Hindi po nag-armas po yun. Okay po. Yun lang po. Yun lang po. Thank you po. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses ni Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong... Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba ni Michi, binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo. We know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Hahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you? Ha? We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come, maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila eh. Para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your ano. No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga. Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Your Honor. Yes. 7:30 PM po, sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa sa crime scene, ha. If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Carpio. Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka. Yes po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka. Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? O sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay? Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay? Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sinong kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay. Yes, Your Honor. Okay. Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge. Ha? Kalapit mo sila doon. Yes, Your Honor. Kalapit mo. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM andun na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi saka si Macaraig, at yung sa green car na nauna nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa at isang asset. At ito naman yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil. Hindi natin nakita.
Yan si Franklin Pangking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike? Yes, Your Honor. Yes. Correct. Sige, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18 dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya. Binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi, Jefferson. At mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talagang magsisinungaling kayo ng todo para we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, si Rosa, si Carpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Maniwala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially, si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya eh. Nag-lunch pa siya kay Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? Imi-meet ko yung kapatid ko eh. And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niyo to. Kaya si Makaraig sa kasi Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Can we ask sino yung mga nandun sa ospital? Yung sa mga pamilya. Anong oras kayo nasa ospital? Hindi ko po ang oras po, pero noong Can you identify yourself muna? yung Carla Arevalo po. Sino ka? Ang asawa po ni Adrian Laresma. Ni Adrian Laresma, oo. Okay. So, pumunta ka ng ospital, mga more or less, anong oras yun? Hindi mo tanda? Hindi ko po, basta po nung May nakakita ka mga pulis doon na... Meron po. Sino sa mga pulis na to ang nandun? Si Sir Trinidad po at saka si Michi Perez po. Sa kanila po ako nagtanong. Jefferson, yun ang sinasabi ko sa iyo eh. You have to be honest eh. Kaya nakita mo, sinasabi nung asawa ka ni Brian, ni Adrian Laresma. Adrian po. Na nandun sila sa ospital. Nakita ka, ano ginagawa mo sa ospital? Sergeant Jefferson Trinidad. Bali, nagpunta po kami PCPL de Chavez po para po, kasi Anong oras ka nandun? More or less, sir, mga 7:45 po. 7:45 ka pumunta. Papa, PM po. Anong oras mo siya nakita? 7:45? Or... Hindi po. Kasi po nung nagtanong po ako sa kanya kung nasan po yung bayaw ko, nung pasok ko po doon Kanino ka nagtanong? Kay Sir Jeff po, Trinidad po. Tinanong ko po sa kanya kung nasaan po yung bayaw ko. Ngayon po tinuro po niya sa akin. Pinuntahan ko po yung aking bayaw doon. Wala na pong buhay. Mga 7:09 po. Nung na-declare na patay? Opo. So nakita mo na siya doon? Opo. Sergeant, sabi ko sa'yo, madadamay ka dito, maniwala ka. And even, we have to invite invite si Franklin Trinidad, yung kapatid ni Jefferson Trinidad. And I have a long video nung kapatid mo. Pero in accordance with the wife of Adrian, ay nandun ay si Michi Perez. Michi, wala ka sa ospital. Please answer. At least recorded. Sir, wala po ako sa hospital. Wala ka sa ospital. So, andun ka sa, andun ka sa crime scene. Yes, sir. All the way, nasa crime scene ka. Yes, sir.
Mula sa 6:20, nandun ka na, hanggang sa matapos. Yes, sir. Sigurado ka? Mula 6:20? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong ano eh. 7 Sabi mo 7 p.m. Ngayon, sinabi ko 6:20. Sinabi mo, oo. Hubigit ko mo lang, sir. Kasi yun ang katotohanan. 6:20 nangyari na. Kaya from your heart, no? From your answer, hinuhuli ka lang namin. Ngayon, 6:20, andun ka na. Because yun ang tunay eh. Kasi kung hindi tunay yun, sasabihin mo, hindi po, sir. 7 po. Alam mo, dyan nahuhuli yung mga naiimbita namin dito eh. Diba? Alam mo yun, Michi? Karandang. Saka si Carpio. Nasa ospital ba kayo? Yes or no? Yes, sir. Nasa ospital. Talagang matitibay itong mga to. Karandang, nasa ospital ka. Nasa ospital ka rin, Carpio? Yes, Your Honor. Okay. So, kung nasa ospital ka, nasa ospital din, nasa ospital ka, Karaig, ikaw na lang naiiwan doon. Nasaan ka? Doon po sa crime scene, Your Honor. Okay, crime scene. And according sa lahat ng mga apidabit, ng lahat ng mga naandun, sinasabi nila, dumaan sila doon. Alas 7, alas 8, walang tao. Di ba? Yun ang nakalagay sa apidabit ng lahat ng mga yan eh. Lahat naman naglagay dito ng apidabit nila, sinasabi nila, dumaan sila doon, pumunta sila sa nanay ni Brian, pumunta sila sa nanay nung kakapitbahay nila si Brian, pati yung mga neighbors doon, dumaan sila, walang pulis. Nagkaroon lang ng pulis doon, nung dumating na yung Soko. At yung si konsihal magpantay. Pinatawag siya ng alas 8 doon. So you will deny this, Makarai. Nandun ka all the way. Yes, Your Honor. This is your opportunity. Otherwise, hindi namin po kayo titigilan. Because yung affidavit talagang mali-mali and the people are telling, dalawa na yung nagsasabi na binaril ni Mitzi. And, eto na, sila Mario Pasha Adan. If you wanted to listen first on that, ano? Sige, ha? Sige, si Carpio siguro isamahan na siya sa kabila. And then those who wanted to be a part of that executive session, please do so while we are listening to Mario Pasha Adan. Okay? Mr. Chairman, before Then, I think PD, is he asking permission? No. Karandang. La Rosa. Trinidad. Yes, Your Honor. You want to avail the executive session? Yes, Your Honor. Okay, go ahead. Michi Perez. Go ahead. Your Honor, mag-affidavit po ako ng bago. So mag-affidavit ka ng bagong magsasabi ka ng panibagong affidavit. And why? Anong mali sa ginawa ninyo? Anong mali din sa ginawa ninyo, Michi? Lapses, sir, namin. Sa Ano yung mga lapses? mga sa statement, pre-ops, coordination, sir. So in other words, yung pag bigay mo ng pera at yung nakuha mong basura, hindi totoo yun. Kumbaga, pag dalbas mo, nabaril mo na agad yung tao. Sir, pwedeng sa affidavit. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no yun? Kasi you're trying to get our concurrence doon sa affidavit na babaguhin mo eh. So basically, you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun? Yes, sir. So hindi totoo yun? Yes. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Okay, yes. And even the car. So even the car, yung meron talagang red na car. Meron po, sir. Maroon, di ba? Meron na rin. Okay. So in other words, okay, executive session pa rin ang hinihingi mo, Sergeant Makaraig. Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Affidavit na lang po, Your Honor. Affidavit na lang.
And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron bang ganun? Wala naman po siguro, Your Honor. O wala? Siguro? Ha? Wala naman po, Your Honor. Hindi ka sigurado? Ano, Sergeant Makalaig? Yes, sir. So meron din pulang sasakyan? Yes, sir. At walang nangyaring buy bust? Yes or no? Walang nangyaring buy bust. So, sino naglagay ng baril doon? Yung walang hammer? Sir. Sino naglagay ng baril na walang hammer? Sino naglagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Si Michi. Okay, so members, with this new revelation, we would like to thank the efforts of the members and of course the cooperation of our PNP, the provincial director, regional director, and also the members of the police station. It saddened us lang, nakakalungkot lang that we have to reach this far. But of course, wala na. Siguro, pass also Colonel Lintang, yung Chief of Police, no? Para malaman natin kung, kasi meron ka rin affidavit dito, Colonel. Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your affidavit? Your Honor, ang basis lang na po ng affidavit ko, Your Honor, yung reports nila na dumating sa akin. Kasi wala naman po ako sa mismo actual na operation. But you have the command responsibility. Yes, Your Honor. Di ba?